Nagsimula ang kwento habang natutulog ang bida sa loob ng classroom ay bigla siyang napunta sa mundo ng mga cultivation at sa katawan ng isang matandang hindi niya kilala. Sa dati niyang buhay ay isa siyang matangkad na gwapong lalaki at kahit kailan ay hindi niya pa nagawang magkaroon ng babae, at nang malapit nang magsimula ang kolehiyo ay bigla siyang napunta sa katawan ng isang matandang uhugan. Bilang isang time traveler ay naisipan niyang tignan ang memorya ng matanda para tignan kung isa siyang nakatagong master sa dulo ng kagubatan. Nakita niya na ang mundong ito ay tinatawag bilang Kunlun Realm at pinapamunuan ng mga cultivation master. Ang ranggo ng bawat cultivation ay nagsisimula sa Chi Refinement, Foundation Establishment, Core Formation, Nascent Soul, Soul Transformation, Integration, Great Ascension, Tribulation, at ang huli ay True Immortal. Ang pangalan ng ating bida ay si Ye Junlin na tinawag noon bilang nag-iisang prodigy dahil nagawa niyang maabot ang core formation stage sa murang edad. Bukod pa dito, siya ay naging Misty Peak Master ng isa sa 6 sects ng Eastern Region na tinatawag bilang Profound Heaven Sect, ngunit sa kalagitnaan ng misyon para lipulin ang lahat ng evil cultivators ay pinagtulugan siya ng mga ito at winasak ang kanyang dantian na naging sanhi kung bakit nawala ang kanyang cultivation level at naging isang tanga. Pagkatapos nito, namuhay siya ng ilang dekada sa kalsada at sumuko na sa lahat ng bagay hanggang sa naabot niya ang edad na 110 taong gulang. Naiyak si Yejen sa nalaman niyang katotohanan at hindi makapaniwala na malapit na siyang mamatay kahit kakapunta niya lang sa mundong ito. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob nang naalala niyang mahilig siyang magbasa ng mga novel at naalala niyang meron itong mga system. Sa kasamaang palad ay hindi lumabas ang system kahit ilang beses niya pa itong tinawag. Sa suot niyang singsing ay inakala niya na nandito ang system kaya binulungan niya ito na lumabas sa loob. Nagmakaawa si Yejen sa system na wag nang magtago sa loob hanggang sa sumuko na siya at tinapon ang singsing sa damuhan. Sinigawan niya ang kalangitan sa nangyari at minura ng walang katapusan. Sa pagmumura ni Yejen ay ito ang nag-trigger para lumabas ang system. Naiyak sa saya si Yejen nang nakita niya na ang system dahil muntik niya nang akalain na isa itong boring na walang kabuluhan na kwento. Humingi ng tawad ang system at sinabi na nakatulog siya ng mahimbing, at para sa ikakabuti ng lahat ay magbibigay siya ng regalo sa pagiging baguhan. Kaagad binuksan ni Yejen ang regalo ng system at nakatanggap siya ng special ability na tinatawag bilang Strength Through Adversity. Ayon sa system na kapag mas malakas ang kalaban niya ay kaagad siyang mapupunta sa mas mataas na level ng cultivation kaysa sa kanila. Nagulat si Yejen sa kakaibang regalo na binigay ng system dahil kung magagawa niyang makalaban ang isang immortal ay magiging mas malakas pa siya dito. Nang sinabi ng system na walang halong kasinungalingan ang lahat ay hindi na siya makapaghintay na subukan ito dahil magagawa niyang lumakas ng walang ginagawa kaya hindi niya na kailangan pang magsanay ng husto. Ilang saglit ay lumabas ang system para balaan siya na meron na lamang siyang 1 oras para mabuhay. Nagmadali bumaba ng kabundukan si Yejen nang narinig niya ang sinabi ng system at hindi makapaniwala na sobrang hirap ng maglakad ng matanda. Sa patuloy niyang pagbaba ay pinaalalahanan ulit siya ng system na meron na lamang siyang 35 oras para mabuhay. Sinigawan ni Yejen ang system sa pagpapaalala nito dahil mas lalo niya lang pinapalala ang pangyayari. Maya-maya ay nakita niya ang malakas na tribulation sa kabilang kabundukan at nagtataka kung ano ang nangyayari. Lumabas ang sect leader ng Profound Heaven Sect na si Shu para kausapin kung sino ang langgam na naglakas loob na kalabanan ang kanyang sect. Mula sa tribulation ay lumabas ang Demon King na nakaligtas noon sa kamay ng Profound Heaven Sect at nandito para lipulin ang lahat. Naalala ng sect leader na siya ang halimaw na pinatalsik niya noon pagkatapos niyang patayin ang mga tao sa Lee Kingdom, ngunit hindi niya inaakala na babalik siya dito para sa paghihiganti gamit lamang ang walang kwentang kapangyarihan. Sa pinakitang bagong kapangyarihan ng Demon King ay tinanong niya ang sect leader kung sapat na ito para ubusin silang lahat. Nagulat ang sect leader pati ang ibang miyembro ng sect nang naramdaman nilang isa na siyang nascent soul at tinanong siya ng mga elder kung ano na ang susunod nilang gagawin, kahit alam nila sa kanilang mga sarili na wala silang magagawa sa harap ng isang nascent soul ay nilakasan ng sect leader ang kanilang mga loob na bawal silang sumuko at mas pipiliin na lang nilang mamatay. Sa puntong ito ay wala na silang ibang choice kundi lumaban hanggang sa kamatayan para sa Profound Heaven Sect. Sa pakikipaglaban nila sa Demon King ay nagmamakaawa si Yejen na suntukin siya dahil meron na lamang siyang 20 minuto para mabuhay. Ngunit sa kasamaang palad ay masyado silang malayo para marinig siya ng mga ito kaya wala na siyang ibang nagawa kundi ipagpatuloy ang paglalakad. Sa nakitang kapangyarihan ng Demon King sa kamay ng sect leader ay napagtanto niyang masyado silang mahina kaya sigurado na siyang ito na ang katapusan ng kanilang sect.
Sa matinding laser beam na nilabas ng Demon King ay tumalsik silang lahat at nagtamo ng matinding pinsala. Ang agwat sa pagitan ng core formation at nascent soul ay masyadong nakakatawa. Pinagtawanan silang lahat ng Demon King at tinanong kung sino pa ang gustong mamatay para harapin ang kanilang kapalaran. Sa kabilang kabundukan ay narinig niya si Yejen na tinatawag siya na isang itik at mahinang nilalang. Nagalit ang Demon King sa sinabi ni Yejen at hindi makapaniwala na gusto niya ng mamatay. Patuloy pa rin si Yejen sa pang-asar sa Demon King at nagpapasalamat dahil nahanap niya ang amplifier sa loob ng memorya ng matanda at nakita na kailangan niya lamang gumamit ng Spirit Stone para gamitin ito dahil kung hindi ay katapusan niya na sana bago pa makarating sa kanila. Gayunpaman, ito ang unang beses na may isang tao ang naglakas loob na kausapin siya ng ganito sa buong buhay niya kaya pinasalamatan niya si Yejen dahil ito na ang huli niyang kaarawan sa mundo. Sa kabilang banda ay napansin ng sect leader na siya si Yejen na tinatawag noon bilang Misty Peak Legend. Sa kasamaang palad ay ilang dekada na siyang nawala sa mundo at nagtataka kung bakit muli siyang nagpakita. Sa tingin ng sect leader na sinusubukan niyang tumulong ngunit isa na lamang siyang mortal na walang kapangyarihan. At sa panggagago niya sa Demon King ay mukhang ito na ang katapusan ng marangyan niyang buhay. Natawa ang Demon King nang naalala niyang siya ang hinirang noon ng prodigy ng karamihan hanggang sa natikman niya ang bagsik ng mundo ilang dekada na ang nakalipas. Ginawa na ni Yejen ang lahat ng kanyang makakaya para inisin ang Demon King dahil meron na lamang siyang 10 segundo para mabuhay. Nang malapit nang maubos ang oras ay nagdesisyon na ang Demon King na atakihin siya upang ibigay ang kanyang kahilingan na mamatay. Nang malapit ng tamaan si Yejen ng laser beam ay nadetect na ng system na inatake siya ng isang early stage na nascent soul. Dahil dito ay na-activate ang cheat code ng system na passive skill at nagawa ng umangat ng host sa mid-stage ng nascent soul. Sa bagong kapangyarihan ni Yejen ay bumalik sa pagkabata ang kanyang mukha at namangha na ito pala ang kapangyarihan ng isang nascent soul. Nagulat ang Demon King nang biglang pumalibot sa paligid ni Yejen ang nakakakilabot na aura at kinakabahan kung nagawa niyang makuha ang kapangyarihan ng isang god. Nagulat rin ang sect leader pati ang mga elders sa nakakatakot na pressure at nagtataka kung sino ang tao sa likod ng kapangyarihang ito. Sa bagong anyo ni Yejen ay nalaman niya na kung bakit tinitingala ito ng karamihan sa mortal realm. Gulat na gulat ang Demon King nang nakita niyang parehas silang nascent soul stage ni Yejen ngunit mas malakas ito sa kanya. Nanlaki rin ang mata ng sect leader sa nakitang kapangyarihan ni Yejen at napapatanong kung nagpanggap lamang siyang mahinang nilalang sa loob ng madaming taon sa harap ng mundo. Ngayong nabuksan ni Yejen ang una niyang cultivation level ay nakatanggap siya ng random na gantimpala na The Great Desolation Imprisoning Heaven Finger. Sa buong Wasteland Province ay iilan lamang ang nascent soul ngunit ngayon ang kanilang sect ay meron ng isa. Humingi ng tawad ang Demon King sa harap ni Yejen upang ipaalam na kalimutan na ang lahat ng nangyari at sinabi na kalimutan na ang kanilang pag-aaway. Nagsabi rin ang Demon King na pupunta siya dito sa susunod para magbigay ng magandang regalo sa kanilang sect. Matapos niyang sirain ang kanyang sect at patayin ang ilang tao ay gusto niyang sabihin na hindi lamang sila nagkaunawaan, isa lang ang ibig sabihin nito para kay Yejen na maaari niya rin itong gawin sa buo niyang clan patayin ang kanyang pamilya at sabihin na hindi lamang sila nagkaunawaan, kahit mas mataas ang kanyang cultivation level ay hindi masyadong malayo ang kapangyarihan nilang dalawa kaya tinanong niya si Yejen kung gusto niya pa rin ipagpatuloy ang kanilang laban. Malumanay na sinabihan ni Yejen ang Demon King na hindi sana ito mangyayari kung hindi siya nanggulo sa kanyang mga tao at para sa paghihiganti sa mga namayapang tao ay ililibing niya siya ng buhay. Hindi niya rin makakalimutan na ang Demon King na katulad niya ay madaming pinatay na mortal kaya karapat dapat siyang mamatay. Ngayong nakapagdesisyon na si Yejen ay wala nang nagawa ang Demon King kundi gamitin ang lahat ng kanyang lakas kahit masunog pa ang kanyang core para lamang talunin siya. Nang sinimulan ng itaas ni Yejen ang kanyang kamay sa kalangitan ay lumabas ang malaking daliri sa ulap na tinatawag bilang Flow of the Four Heavens. Kinilabutan ang Demon King sa nakakakilabot na pressure ng kapangyarihan ni Yejen at nagmakaawa na ibibigay niya ang kanyang asawa at tauhan wag lamang siyang patayin. Bukod pa dito ay kakarating niya lamang sa nascent soul stage at hindi pa siya handang mamatay. Sa kasamaang palad ay huli na ang lahat at naglaho na ng parang bula ang Demon King sa kapangyarihan ni Yejen. Ngayong wala na siya ay nagsimula ng tumakbo ang kanyang mga alagad ngunit hindi ito pinalampas ni Yejen at pinatay sila na parang mga langgam. Nilapitan ni Yejen ang sect leader at sinabihan na tapos na ang laban kaya hindi na sila guguluhin ng mga pesteng ibon kahit kailan. Nagpasalamat si sect leader Shu sa ginawa ni Yejen at humingi ng tawad sa mga nasabi niya kanina dahil akala niya ay isa na lamang siyang mortal na matanda. Ngunit hindi niya inaakal na nagawa niya ng makaangat sa nascent soul at tinalo ang Demon King na walang kahirap-hirap.
Maya-maya ay lumapit na rin ang elder ng Profound Heaven Sect na si Su Chenzu at Zhao para purihin si Yejen sa pagiging isang nascent soul na parang isang nakatagong master sa kanilang sect. Ilang saglit ay biglang dumating ang isang disciple ng kanilang sect para magbalita na ninakawan sila ng spirit veins ng Wind Thunder Sect at nakatanggap ng matinding pinsala ang mga nagbabantay dito. Nagalit si sect leader Shu sa lakas ng loob ng Wind Thunder Sect at sa tingin niya inaakala nilang lahat na wala na sila sa mundo kaya ginawa nila ang ganitong kasuklam-suklam na bagay. Kapag wala silang spirit veins ay hindi natataas ang kanilang cultivation kaya para ibalik ang kanilang dignidad ay pupunta sila sa Wind Thunder Sect para ibalik ang bagay na para sa kanila. Ang Wind Thunder Sect ay isa sa 6 na malaking sect sa domain na ito. Nasubukan na rin nilang makipaglaban sa kanilang ngunit hindi sa ganitong bagay. Sa tingin ni Yejen na nakipagsanib puwersa sila sa Demon King para lipulin sila sa mundong ito, maya-maya ay nakita ni Yejen na binigyan ulit siya ng quest ng system na kailangan niyang pumunta sa Wind Thunder Sect para makatanggap ng gantimpala. Dahil dito ay wala nang nagawa si Yejen kundi kunin ang tungkulin ng sect leader at sinabi na mauuna na siyang pumunta sa kanilang sect para burahin silang lahat. Pagkatapos umalis ni Yejen ay napapaisip ang sect leader kung kailan ang huling pagkakataon na naging ganito kalupit ang kanilang sect, at ngayong meron na silang Yejen ay hindi na nakakagulat kung magagawa nilang maging pinakamalakas sa 6 na sect, sa loob ng Wind Thunder Sect. Sa kanilang pagtitipon ay walang nakakaalam na ganito magiging kadali na akitin ang Demon King papunta sa Profound Heaven Sect at nakawin ang kanilang spirit veins. Sa pagkakataong ito ay sila na ang magiging top sect ngunit nangangambala ang iba kung pagtataksilan sila ng Demon King pagkatapos nitong lipulin ang Profound Heaven Sect. Nang narinig nilang nandito ang elder ng isa sa nakakakilabot na sect mula sa Feathered Immortal Sect ay nawala ang takot ng lahat. Ayon sa sect master ng Wind Thunder Sect na si Chen Yunhai ay narinig niya na maganda ang pinapakita ng kanyang anak na si Chen Xiao sa Feathered Immortal Sect. Nabalitaan niya rin na kinuha siya bilang disciple ng kanilang venerable. Sinabi ng elder na nandito lamang siya para ipadala ang balita na ang kanyang anak ay may master na katulad ni Great Sun Venerable at tinuturuan siya ng top-tier techniques. Namangha ang sect leader nang narinig niya ang balita sa elder na ibig sabihin ay may pagkakataon ang kanyang anak na maging isang immortal. Bukod pa dito ay pinadalhan rin siya ng kanyang anak ng upper grade nascent soul pill bilang pasasalamat. Natawa na lang ang sect leader sa mga pagpapala na dumating ngayong araw at hindi na makapaghintay na maging isang ganap na nascent soul stage. Nagpasalamat na rin siya sa elder nang sinabi nitong siya na ang bahala sa Demon King dahil kung hindi ay mabibigo silang kunin ang kayamanan ng Profound Heaven Sect. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay nasira ang malaking array ng kanilang sect at lumabas mula sa mga usok si Yejen para manggamasta. Sinigawan ng sect leader ang naglakas loob na sirain ang kanilang main hall at tinanong kung tinatimad na siyang mabuhay. Nagpakilala si Yejen sa kanilang lahat at sinabi na nandito siya para wasakin ang kanilang sect ngayong araw. Naramdaman ng mga disciple na isa siyang nascent soul at sa kanilang gulat ay nakatanggap si Yejen ng bagong skill na Human King Seal at Great Void Art. Huminahon muna ang sect leader para ayusin ang sitwasyon ngunit naalala niyang pamilyar ang pangalan ni Yejen. Nagpakilala ulit si Yejen na siya ang Misty Peak Master ng Profound Heaven Sect at nandito para burahin ang kanilang sect sa mapa dahil nakipagtulungan sila sa Demon King. Nagulat si sect leader Chen nang narinig niya ang pangalan ni Yejen at naalalang nawala na noon ang kanyang cultivation, at kung nandito na siya, ibig sabihin ay patay na ang Demon King. Nang napansin niyang hindi maganda ang sitwasyon ay tinanong niya si elder mo kung ano na ang gagawin nila. Sinabihan siya ni elder mo na huminahon at pinaalalahanan na hindi niya kailangan matakot sa langgam na katulad niya. Sa nakakatakot niyang presensya ay inutusan niya si Yejen na lumuhad at putulin ang 2 braso upang hayaan niya siyang makaalis dito ng buhay. Hindi sinunod ni Yejen ang utos ng elder na nagsanhi ng pagiging bayulente ng elder sa harap. Nagulantang ang lahat nang nakita nila na isang divine transformation master ang elder at napagtanto na katapusan na ni Yejen. Tinuwanan ng sect master si Yejen dahil ngayong araw ay mamamatay na siya sa kamay ng elder at mapupunta na sa kanya ang Profound Heaven Sect pagkatapos nito, at kung magmamakaawa na siya ngayon ay maaaring ilibing siya ng isang buo ng elder. Natawa lang si Yejen sa sinabi ng sect leader at hindi na makapaghintay na makita ang kanilang mga mukha kapag tinalo niya ang elder sa harap nilang lahat.